Again, John chapter 14, verses 18 to 24. Ako po'y babasa sa salin ng Biblia. Mangyari pong magsitayo tayong lahat, mga kapatid, bilang pagbibigay galang sa salita ng Diyos. Ito po ang sinasabi ng kanyang mga salita. Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit inyong makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay, ay mangubabuhay rin naman kayo. Sa araw na iyo'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Ang meron ng aking mga utos at tinutupad ng mga yaon, ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iniibig ng aking Ama, at siya'y iniibig ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Si Judas, hindi ang Iscariote, ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapahayag at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ng aking salita, at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami papasa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang iyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Pasalamatan natin, purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na mga salita. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Ang titulo po ng sermon na ating pag-aaralan ngayon na magmumula po sa mga talata na ating pag-aaralan o binasa kanina ay the Holy Spirit as the mediator of God's presence. The Holy Spirit as the mediator of God's presence. So sa wikang Filipino, ang banal na Espiritu bilang tagapamagitan ng presensya ng Diyos. Sa isa pong interview ni Lord De Vera, di ko alam kung familiar kayo sa kanya, in-interview po niya si Henyo Master Joey De Leon, at ang tanong po niya sa kanya ay kung ano yung greatest fear niya sa buhay. Napanood niyo na po ba yung vlog po na yun? Ano yung kinatatakutan ni Joey De Leon? At ang sagot po niya ay ganito. Ang sabi niya, takot akong mag-isa. Takot akong mag-isa. So ayon sa kanya, hindi daw siya bumabiyahe ng mag-isa sapagkat sabi nga niya, takot siyang mag-isa. Marami po sa atin, mga kapatid, marahil lang may ganitong takot. No, ang takot na isang araw po ay mag-iisa na lamang tayo. No? Sa mga anak po na naririto, no, dumarating din po ba sa panahon ng buhay ninyo na naiisip ninyo, paano kaya kapag nawala na si Papa? Paano kaya kapag nawala na si Mama? No? Sa mga magulang naman po na naririto, maaaring iniisip nyo rin ho, paano kaya pag nagsipag-asawa na ang aking mga anak? Ano, lalo na si Sister Maricel, si Kuya Pando, iisa yung kanilang kasama. No? Si Pia, paano si Kuya? Pagka nag-asawa na si Pia, so kayong dalawa na lang. Ano? Paano kaya kapag dumating yung panahon na matanda na kayo, hindi nyo na kayang maghanap buhay, ano, at wala na ang inyong mga anak? Sumasagi po ba yun sa mga isip ninyo? Paano kaya kapag nawala na si Mister? Paano kaya kapag nawala na si Mrs.? Paano na kaya ako? So marami po sa atin marahil ang may ganoong takot o may ganoon pong pag-aalala. At ganyan din po ang dilema ng mga alagad sa pinag-aaralan po natin ngayon. Paano kaya pag umalis na ang Panginoon? Paano na kaya ang buhay namin? Paano na ho kaya kami? At dito po ay ini-encourage sila ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat siya po ay panandaliang aalis, dahil alam nyo ang konteksto, namamaalam na dito ang ating Panginoong Jesus. Pero sabi niya, pag alis niya, meron siyang isusugo na kagaya niya, namely ang Holy Spirit, na siyang sasama sa kanila at mananahan sa kanila. At sa pamamagitan po niya, mananahan sa mga alagad ang presensya rin ng ating Panginoong Hesukristo at ang presensya mismo ng ating Ama sa langit. Kaya naman po yung pangunahing katotohanan na gusto ko pong maunawaan ninyo sa sermon po na ito, ay ang bawat pinananahanan o tinitirhan ng Diyos Espiritu Santo
ay pinananahanan din ng Diyos Ama at pinananahanan din ng Diyos Anak. Ang bawat pinananahanan ng Diyos Espiritu Santo ay pinapanahanan din ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. So para po sa gaya natin na marahil takot mag-isa, gaya ni Joey De Leon, napakalaking encouragement po nitong ating pag-aaralan. Kasi kung ikaw po ay mananampalataya ni Kristo, gaya ng nabanggit ko na nung mga nakaraan, wala ho palang panahon na mag-iisa tayo. Kasama po pala natin ang Diyos palagi sa atin pong mga buhay. So, inati ko lamang po yung ating pag-aaral ngayon from verses 18 to 24 sa tatlong bahagi. Una po, nararanasan natin ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pangalawa, nararanasan natin ang presensya ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pangatlo, nararanasan ng mga tunay na mananampalataya lamang ang presensya ng Diyos. So, marahil nabibilisan kayo, pero huwag kayong mag-alala. Sa dahan-dahan po natin pag-aaralan ng bawat puntong iyan. So, isa-isahin po natin pag-aralan ngayon, mga kapatid. Unang katotohanan na gusto ko pong makita natin ay nararanasan natin o ng mga mananampalataya ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po, pansinin niyo po yung banggit ng ating Panginoon from verses 18 to 19 sa inyong mga Biblia. Ang sabi diyan, verse 18, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit inyong makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay, ay mga bubuhay rin naman kayo. So sa mga talatang ito, nangako po ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad na muli po siyang babalik matapos po ng kanyang kamatayan doon sa krus. Ngunit ang tanong po sa inyo, mga kapatid, sa paanong paraan po babalik ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad? Sa atin pong pag-aaral, may tatlong tanaw po dito ang mga Bible scholars. Sinasabi po ng iba na ito daw po ay pumapatungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So babalik siya patapos siyang mamatay sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay muli. May nagsasabi naman po na ito'y pumapatungkol sa tinatawag na parusya o yung muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo o yung tinatawag po na second coming. May nagsasabi naman po na ito po'y pumapatungkol sa pagdating ng banal na Espiritu sa mga alagad niya sa araw po mismo ng Pentecost sa Acts chapter 2. Kung tatanungin niyo po kung ano yung aking pananaw sa bahaging ito ng talata, naniniwala po ako doon sa pangatlo. Naniniwala po ako na ang pinapangakong pagbabalik dito ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad ay sa pamamagitan ng pagsugo niya ng kanyang Espiritu Santo sa kanyang mga alagad. So narito po ang ilang mga dahilan, mga kapatid, bakit po ganito, nagkama po ako sa ganitong conclusion. Una, ay sapagkat ito po ang sinasabi ng konteksto sa mga talata pong ating pinag-aaralan ngayon. Sabi nga po nila, context is the king. In other words, ang konteksto po ng mga talatang ating pinag-aaralan, namely yung mga talata sa nakapaligid sa mga talatang ating pinag-aaralan na magdedetermina kung ano po talaga ang ibig sabihin, ano po talaga ang meaning ng teksto natin. At sa konteksto po ng talatang ating pinag-aaralan ngayon, makikita po natin na ang pinag-uusapan po dito ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Bago pa po yung talatang pinag-aaralan natin ngayon, particularly in verses 15 to 17, ipinangako po ng ating Panginoong Hesus diyan na isusugo po niya ang Espiritu Santo, na ito pong Espiritu Santong ito, yung Spirit of Truth, ay kagaya po niya. Yun po yung ibig sabihin sa Greek word ng paraklete. Pagtapos po ng talatang ating pinag-aaralan, in verses 18 to 24, mababasa po natin from verses 25 to 27, na ang pinag-uusapan pa rin po ay patungkol sa Espiritu Santo na magtuturo daw sa kanila, di umano at magpapaalala sa kanila ng lahat ng mga bagay na itinuro sila sa kanila ng Panginoon noong siya po ay nasa lupa pa. Kaya naman po naniniwala ko na bagamat in one sense, maaaring ito po'y pumapatungkol din sa muli niyang pagkabuhay, pero ultimately, ang punto po dito ng ating Panginoong Hesus ay ang kanyang pagbabalik sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo na mananahan sa kanyang mga alagad. Pangalawang dahilan ko po ay sapagkat ito po ang pinakamaliwanag
na binanggit ng ating Panginoong Hesukristo, o pinaka nagpapaliwanag rather, ng binanggit ng ating Panginoong Hesukristo in verse 18, na hindi na daw po niya iiwang mag-isa ang kanyang mga alagad na gaya ng mga ulila or orphans. Kasi kung ito po ay pumapatungkol lang sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo, edi darating din yung panahon, iiwan din niya sila. Kasi after mabuhay, mag-resurrect ng ating Panginoon Jesucristo, ano mangyayari doon? Yung tinatawag na ascension, babalik siya sa Ama, and then after ng ascension, yung session. No, uupo na siya sa langit. So wala na ulit silang kasama. Kung ang resurrection lang ang pinag-uusapan po dito. So kung gayon, ang encouragement po dito ng ating Panginoon Jesucristo sa kanila will not make sense. Sapagkat iiwan din sila niya eventually. So panghuli po, na dahilan kung bakit ako po'y naniniwala na ito po'y pumapatungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay sapagkat eksklusibo lamang po sa mga alagad ang kanyang pagpapakita, gaya ng mababasa po natin mamaya in verses 21 to 24. Kung ito po ay pumapatungkol sa second coming, kagaya po ng paniniwala ng iba, ang second coming po ay makikita ng lahat. No, hindi lang po ng mga mananampalataya, kundi maging ng mga hindi sumasampalataya, sapagkat hahatulan sila ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagparito. Pero kung titingnan niyo po yung verses 21 to 24, mga kapatid, makikita lamang daw po siya ng kanyang mga alagad. Hindi po ng lahat ng tao. Thus, hindi po maaaring ang talatang ito ay pumapatungkol sa kanyang second coming. So yan po yung dahilan ko mga kapatid kung bakit naunawaan ko ang mga talatang ito na pumapatungkol po sa pagbabalik sa kanila ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagsugo ng Espiritu Santo. Now, balikan po natin yung ating teksto. Ang sabi po sa verse 19, let me move on. Ang sabi, kaunti pang panahon, verse 19, at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit inyong makikita ako, sapagkat ako'y nabubuhay, ay mabubuhay rin naman kayo. Ano po ibig sabihin dito ng ating Panginoong Jesus? Sinasabi po dito ng ating Panginoong Jesucristo na sa sandaling panahon, o pasandaling panahon na lamang po niya makakasama sila. So, nung panahon po ito, probably ay nasa around Thursday na, Webes, hanggang Biyernes. Ano po? Kasi sa Biyernes, ano naalala nyo pag mahal na araw, pag Biyernes na? Biyernes Santo. So, ano ang naalala ng marami pagka Biyernes Santo na? Kamatayan na ng ating Panginoon Jesucristo. So, kung Thursday ito, Friday mamamatay ang Panginoon, ganun na lang po kaikli yung panahon. Ano? Wala na ho siguro isang araw. Oras na lang ang binibilang ng mga alagad na makakasama ho nila ang kanilang Panginoon. So sinasabi dito ng ating Panginoong Yesus na nabibilang na lamang po ang kanyang oras sa sanlibutan. Kaya nasabi doon sa talata kaunting pang panahon. Kaunting panahon na lang. Sandaling panahon na lang na makakasama nila ang kanilang guro at tagapagligtas. Pero ano pong encouragement niya sa kanila? After niyang sabihin ng masamang balitang ito, at least sa kanilang pangunawa, ang sabi niya ay, bagamat hindi siya makikita ng sanlibutan, pertaining to the unbelievers, mga di mananampalataya, ay muli siyang makikita ng mga alagad. Again, sa paanong paraan? Una sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, and then later on, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na katulad din niya na mananahan sa mga alagad niya. And then ipinangako niya, aside po doon, yung sinabi niya sa talata, ang sabi, sapagkat ako'y nabubuhay, ay mga bubuhay rin naman kayo. Nakita niyo po yon? So in other words, sinasabi dito ng ating Panginoon Jesucristo na huwag kayong matakot, ano man ang mangyari sa inyo dito sa sanlibutan. Usigin man kayo, patayin man kayo, dahil sa inyong pagsunod sa akin, huwag kayong matakot kahit mamatay kayo. Sapagkat yamang ako'y mabubuhay, mabubuhay rin kayo. Ano po ba yung pinaka-worst na pwedeng maranasan natin sa sanlibutan? Hindi po ba pwede yung patayin tayo? Pero kung ang kamatayan ay hindi magtatagumpay sa mga tunay na mananampalataya, ano pa po ba yung dapat nating ikatakot? Kung ang kamatayan ay walang last say sa atin, kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang resurrection, ano po yung pwedeng manakot sa atin? Di po ba? Hanggang sa puntong ito, gusto kong mapansin ninyo mga kapatid, mga minamahal,
Nag-e-encourage po ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. Imagine ninyo, mamamatay na siya, magdurusa na siya. Ang nasa isip pa rin po niya yung kanyang mga alagad. Supposedly, dapat siya yung kino-comfort Di po ba? Di ba pagka tayo may dadaan sa pagsunod, gusto natin lahat ng attention sa atin. Gusto natin, tayo yung kino-comfort. No? Pero dito, napaka-unselfish and napaka-loving ng ating Panginoong Hesus. Magdudusa na siya, mamamatay na siya, ang nasa isip pa rin niya ay ang kanyang mga mahal na alagad. That's a perfect example sa panahon nagdadalamhati tayo, mga kapatid. Imbis na mag-pity party tayo at maghanap ng kalinga sa iba, tayo pa rin po nawa ang maging instrumento ng Diyos para maging encouragement sa ating mga kapatid. At tingnan nyo mga kapatid, kung gayon kayo namumuhay, inai-encourage din naman po yung inyong mga puso. Habang ini-encourage nyo yung mga kapatid tungkol, pinapaalala nyo sa kanya ang katapatan, pag-ibig ng Panginoon, kanyang mga pangako, napapaalalahanan nyo rin ang inyong sarili kung gaano po tapat ang ating Panginoon sa ating mga buhay. So mga kapatid, in summary ng ating unang punto, makikita po natin in verses 18 to 19 kung paano ang presensya ng ating Panginoong Hesus ay mararanasan ng mga alagad sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngunit hindi lang po ang presensya ang mararanasan, presensya ng ating Panginoon ang mararanasan ng mga alagad sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Sa pangalawa po nating punto, mapag-aaralan po natin na nararanasan din natin ang presensya ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi lang yung presensya ni Jesus, kundi yung presensya ng Diyos Ama sa ating mga buhay. So nakita po natin dyan, doon sa maikling talata sa verse 20. Ang sabi dyan, sa araw na yaon, ang Panginoong Hesus pa rin nagsasalita, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Naguluhan po ba kayo? So sinabi niya, ako'y nasa aking Ama, si Jesus nasa kanyang Ama, kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Kailan po yung araw na binabanggit dito? Sa araw po ng Espiritu Santo na mananahan sa kanila sa araw ng Pentecost. Pagdating daw po ng araw na iyon, ay mauunawaan po ng mga alagad na siya at ang Ama ay iisa, kung paanong sila at ang Panginoong Hesukristo ay iisa, spiritually speaking. In other words, mga kapatid, kapag tayo po ay sumampalataya sa Panginoon, tayo po ay magiging isa na sa Kanya. At ganyan po yung makikita natin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanatang 6, talatang 17. Ang sabi doon, ang nakikipag-isa sa Panginoon ay makikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. At yamang ang Diyos po, ang Diyos Ama at ang Diyos Anak, bagamat sila po ay magkaibang persona, ay sila ay iisang Diyos. Sabi sa John 17 verse 21, nararanasan din po ng bawat sumasampalataya ang presensya ng Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Diba, nakipag-isa ang mga mananampalataya kay Jesus Christ? At yamang si Jesus Christ at ang Ama ay iisa, so nakikipag-isa rin tayo sa Ama. And in that sense, nararanasan din natin ang presence ng Ama. At iyan ay naging reality sa ating buhay because of the Holy Spirit. In short, mga kapatid, sa pangatalatang ito, hindi lamang po ipinangako ng ating Panginoong Hesus na mananahan sa kanyang mga alagad ang Espiritu Santo, ipinangako din niya na mananahan siya mismo sa mga alagad. At ipinangako niya na hindi lang siya at ang Espiritu Santo mananahan sa kanila, mananahan din sa kanila ang Diyos Ama. In other words, ang Holy Trinity, ang tatlong persona na inaawit natin kanina, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, ay mananahan sa mga tunay na alagad na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Again, walang panahong mag-iisa ang mga tunay na mananampalataya. Ganyan po yung makikita natin sa context, particularly in verse 23. Sumagot si Jesus. Sabi niya, talon lang tayo sa verse 23. Kung ang sino man ay umiibig sa akin at kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami papa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. What an amazing truth, mga kapatid. And during the Old Testament times, saan nananahan ng presensya ng Diyos? Nung wala pang templo, sa tabernakulo o tent. So nung nagawa yung templo, doon na nananahan ng kalwalhatian at presensya ng Diyos. Pero sa New Covenant,
kung saan tayo nakapailalim, ang presensya ng Diyos ay nananahan sa bawat mananampalataya. Ang templo ng Diyos ay hindi po ang church building. Ito po ay ordinaryong building lang kung wala ang mga mananampalataya. Nakasanayan lang nating tawagin ito ang church. Pero sa Biblia, ang templo talaga ng Diyos ay ang mga taong sumasampalataya na nagtitipon-tipon rito. Ngunit hindi po lahat ng tao ay nakakaranas ng ganitong presensya ng Diyos sa kanilang mga buhay. At yan po yung gusto nating klaruhin, mga kapatid. Hindi po lahat ng tao ay nararanasan ng presensya ng Diyos sa kanilang mga buhay. Nararanasan lamang po ito ng mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. In other words, nararanasan ng mga tunay na mananampalataya lamang ang presensya ng Diyos. Yan po yung nakalagay sa verses 21 to 24 na gusto nating klaruhin. Sa makatuwid, hindi lahat ay sinasamahan ng Diyos. No? Kung paano hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Nakawala na po ba kayo sa ganung paniniwala? Ang paniwala ng iba, lahat ng tao anak ng Diyos. Lahat ng tao nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Meron niyang sinasabing anak ng dyablo. No? Therefore, hindi lahat ay pinananahanan ng Diyos. Meron pong mga taong hindi. At yan po yung makikita natin klaro ni Jesus Christ in verses 21 to 24. In verse 21, nandun na po tayo ng John 14, mababasa po natin na inulit po ng ating Panginoon yung pagka-qualify. Ikinaklaro niya, sino lang yung pinapangakuan niya sa pagkakataong ito. Ginawa na niya yun in verse 15, ginagawa niya ulit in verse 21. Ito lamang po ay ipinangako sa mga tunay na alagad ni Kristo o yung mga taong tunay na sumasampalataya sa gospel. Ano po bang klaseng tao sila? No, lahat naman pwedeng magsabi, lahat naman kami sumasampalataya kay Kristo eh. Alagad naman kami ni Kristo eh. No? Ano po bang klaseng tao yung mga taong sumasampalataya talaga na pinananahanan ng Holy Spirit? Sabi sa verse 21, sila po yung mga taong tunay na nagmamahal at sumusunod sa mga utos niya. Tunay na nagmamahal at sumusunod sa mga utos niya. So, hindi lang po pala ito pagalingan ng salita. I believe the gospel. I love Jesus Christ. Ang sabi sa talata, yung mga tunay na mananampalataya na pinananahanan ng presensya ng Diyos ay yung mga taong nagmamahal at sumusunod sa kanyang mga utos. Tingnan niyo po, verse 21. Ang mayroon sa aking mga utos at tunitupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. Nakita nyo? In other words, ang mga tunay na alagad ay hindi lamang yung mga taong tumanggap at nakakarinig ng kanyang mga utos. No? Sila po yung mga taong matapos itong marinig, ay kanila itong isinasabuhay. Kanila itong ginagawa. At ginagawa nila ito hindi dahil sa napipilitan lang sila o nakakahiyaan lang nila. Kasi umaten pa naman ako sa Logos Sovereign Grace Baptist Church, Reformed Church. So, nakakahiya naman yung aming pamumuhay kung ganito kami mamumuhay. Hindi po yun. Ginagawa nila ito hindi lang sa dahil para makita lang na magaling sila at nakakaangat sila sa kanilang mga kapatid. No? Kami lagi nakakasunod, sila hindi. Kami mas magaling. Hindi po yun ang motivation. At lalong ginagawa nila ang pagsunod sa Panginoon, hindi dahil lang sa material benefits. Yan yung lies ng prosperity gospel. Gawin mo to, gawin mo yan, pagpapalain ka ng Panginoon materially. That's not the right motivation. Ginagawa ng isang tunay na mananampalataya ang pagsunod sa kanyang Panginoon dahil mahal niya ang Panginoon, period. Amen. Yun lang yung reason. Mahal niya ang Panginoon. At mahalagang mag-pause tayo sandali, mga kapatid. Mag-isip po tayong mabuti. Sa mga oras po ba na ito, ginagawa po natin ang ating ginagawa dahil mahal natin ang Panginoon? Bakit ba tayo naglilingkod sa Kanya? Bakit po ba tayo sumusunod sa Kanyang mga utos? Bakit po ba tayo naririto? Masasabi mo bang, yan dahil mahal mo ang Panginoon na nagligtas sa iyo o meron ka pang ibang dahilan? Kasi kapatid, kung ginagawa mo ang lahat ng iyong ginagawa nang walang pag-ibig sa Kanya, hindi mo pa rin po nagagawa yung Kanyang mga utos. Kahit gaano po kung magngangak-ngak dito,
Kung hindi ko to ginagawa nang mayroong pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kanyang iglesia, baliwala to sa Panginoon. Kung ginagawa niyo po ang pagdalo sa iglesia, paglilingkod sa Kanya, at lahat-lahat ng inyong ginagawa nang walang pag-ibig sa Panginoon, hindi po kayo nakakasunod pa rin sa utos. Mahalaga po sa Panginoon, hindi lang yung ating ginagawa, kundi maging yung ating motivation kung bakit natin yun ginagawa. No? Dapat nagagaling palagi ito sa pag-ibig. Yan po yung prinsipyo ng New Covenant. Ang lahat po ng dapat nating ginagawa ay bunga ng ating pag-ibig kay Kristo at pag-ibig sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapatid. So, hindi po yun, at hindi po rin po natin nasusunod ang ating Panginoon. And worse, baka hindi pa rin po tayo tunay na mananampalataya kung wala tayong pag-ibig, genuine love sa Panginoon. I'm not saying na perfect love. Well, kahit ang inyong lingkod, hindi ko masasabing perfect yung akin love. Marami pa tayong kailangan i-work out. Kailangan pa natin mag-grow. Pero kung wala kang pag-ibig sa Panginoon at hindi siya mahalaga sa iyo, napakalaki ng possibility na baka hindi ka patuloy na nakakakilala sa Kanya. Sapagkat ang isa pong tunay na mananampalataya ay nakikilala hindi lamang sa salita, kundi sa Kanyang pag-ibig at ginagawa. Gusto mong ma-test ang iyong pananampalataya, tanungin mo ang iyong sarili, ano o sino ang pinakamahalaga sa buhay mo? At kapag nasagot mo yung tanong na yan, mababalidate yan ng iyong ginagawa. Kasi naniniwala ako, kung ang pinakamahalaga sa iyo ay ang Panginoon, maapektuhan po nito ang iyong pamumuhay. Then nagpatuloy po ang ating Panginoong Jesus in verse 21, ang sabi niya, at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapahayag sa Kanya. Pastor, kala ko po ba, yung Diyos po ang unang umibig sa atin, kaya tayo'y nakakaibig sa Kanya? Di ba yung sabi ng 1 John chapter 4, verse 19? Bakit po sa talatang binasa nyo, tila ang pag-ibig ng Ama ay conditional. Ito ay nakabatay sa pag-ibig natin sa Kanya. Pag inibig natin siya, iibigin din niya tayo. Di po ba kayo nagtataka, mga kapatid? Ako kasi nagtaka nung binasa ko to, bakit ganun? Ang sabi ng 1 John 4:19, kaya tayo nakakaibig sa Kanya sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Pero dito, baliktad. Kaya tayo iniibig ng Diyos kasi iniibig natin siya. At maganda po yung comment dito ni William Hendrickson, pakinggan niyo po, and then papaliwanag ko. Ang sabi niya, why cannot God's love both precede and follow ours? That is exactly what it does, and that is the beauty of it. First, by preceding our love, it creates in us the eager desire to keep Christ's precepts. Then by following our love, it rewards us for keeping them. In other words, sinasabi dito ni William Hendrickson na parehas totoo na unang umibig ang Diyos sa atin at iniibig tayo ng Diyos matapos tayong umibig sa Kanya. Parehas totoo po yun. Ang pag-ibig po ng Diyos, bago pa po natin siya ibigin, ang siyang nagbago ng ating mga puso upang magkaroon po tayo ng kagustuhang sundin ng Kanyang mga utos. Kung hindi tayo unang inibig ng Diyos at hindi niya tayo unang binago, hindi natin gugustuhin na sundin ng Kanyang utos. Kaya una siyang umibig sa atin, kaya tayo nagbago. Okay? At yamang nasusunod na natin ang Kanyang mga utos, bunga ng Kanyang pag-ibig sa atin, ginagantipalaan niya tayo ng Kanya ding pag-ibig. In short, wala tayong maipagmamayabang sa Diyos. Kung nagagawa man po nating umibig sa Kanya at makasunod sa Kanyang utos, ito pa rin ay bunga ng Kanyang mayamang pag-ibig sa atin. Biyaya. Na maliban po sa pag-ibig ng Ama at ni Kristo, na mararanasan po ng mga tunay na mananampalataya, ang isa pa daw pong pangako ng ating Panginoon Jesus ay siya daw ay magpapahayag sa Kanya. Iibigin niya sila at magpapahayag daw sa Kanya. In other words, siya po ay patuloy na lalago at lalalim sa pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo at mangyayari po ito sa oras na dumating sa Kanya ang Espiritu Santo matapos po niyang sumampalataya sa Panginoon. Kaya naman po, nasabi natin na ang tunay lang natatahanan ng presensya ng Diyos ay yung mga taong tunay na mga alagad niya na sumasampalataya sa Kanya.
Now, paano naman po yung sanlibutan? Yung mga taong hindi sumasampalataya o mga taong hindi nagmamahal sa Diyos. Yan po yung tanong din ni Judas. By the way, si Judas dito ay hindi yung nag-traidor. Naalala nyo? Sa context, umalis na si Judas eh. Di ba? Sinabi niya, gawin mo na yung dapat yung gawin. Then umalis na si Judas, sinimulan niya na yung kanyang pagtatraidor. So may isa pang Judas ang pangalan. Siya po ay anak ni Santiago ayon sa Luke 5:16. Isa po siya sa mga alagad. Ang sabi niya in verse 22, si Judas, hindi ang Iscariote, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapahayag at hindi sa sanglibutan? Nakikita nyo dito yung dilema ni Judas. Bakit sa amin lang na mga alagad mo, Panginoon? Bakit hindi ka magpapahayag sa lahat? Marahil nanggagaling dito sa si Judas sa mali po niyang pagkaunawa sa paghahari ng Diyos. Buong panahon po kasi marahil inaakala niya na ang paghahari ni Kristo ay mahahayag sa lahat, kung saan siya po ay hayagang tatalunin ang Roman Empire na sumasakop sa kanila. Yun ang idea nila ng Mesias. Hindi ho niya nauunawaan sa pagkakataong ito na ang paghahari ng ating Panginoong Jesucristo ay magsisimula muna sa puso ng kanyang mga alagad at ito'y mahahayag lamang na lubusan sa kanyang pagmuling pagparito. Kaya naman ang naging sagot sa kanya ng ating Panginoon in verses 23 to 24, last two verses, kung bakit po hindi po nagpapahayag sa lahat ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pakikisama ng Espiritu Santo. Ang sabi sa verse 23, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y iibigin ng aking Ama at kami papa sa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Verse 24, ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita at ang salitang inyong narinig ay hindi akin kundi sa Amang nagsugo sa akin. So, bakit ganito yung sagot ng Panginoon? Again, sinasagot niya yung tanong, bakit hindi ka nagpapahayag sa lahat? Bakit sa mga alagad lamang? Hindi nagpapahayag ang Panginoon ng lubusan sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagsama ng kanyang Espiritu sapagkat hindi sila tunay na sumasampalataya sa kanya. Yun yung reason. Nakikita ito sa hindi nila pagmamahal at pagsunod sa kanya at pagtanggi nila sa gospel. So, sinasabi ng Panginoon na hindi lang nagmumula sa Kanya itong sinasabi niya, kundi mula sa Ama. In other words, yung pag-reject ng world, ng sanlibutan, ng mga hindi mananampalataya sa gospel ni Jesus Christ, ay hindi lang nila pag-reject sa tao, kundi ito'y pag-reject nila sa Diyos na pinanggalingan ng gospel. Therefore, hindi sa kanila mananahan ng presensya ng Diyos at magpapahayag sa kanila ito ng lubusan. Sa makatuwid, ang presensya lamang ng Diyos ay mararanasan lamang ng mga tunay na sumasampalataya ni Kristo. Hindi lahat ng tao sa sanlibutan ay tinatahanan ng presensya ng Diyos. Now, ano po ang implikasyon po nito sa ating mga buhay, mga kapatid? Paano po babaguhin ang katotohanan ng ating narinig na lahat ng mga mananampalataya ay pinananahanan ng banal na Trinidad? Una, binibigyan tayo nito ng kapayapaan sa pagharap ng mga pagsubok ng buhay. Kung ang takot mo, kagaya ng introduction ko, ay mag-isa mo na lang haharapin ang buhay matapos mawala yung mga taong inaasahan mo, tatay mo, anak mo, o sino mang pinahahalagahan mo, trabaho mo, iiwanan ko ho ng lahat ng iyan isang araw. O baka mauna ka pa sa kanila. Hindi ko alam, ano? Huwag naman sana. Pero ang katotohanan, mga kapatid, hindi ka iiwan ng presensya ng Diyos na nasa loob mo. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Walang panahong mag-iisa ka. Kasama mo ang makapangyarihan, mabiyaya, tapat, marunong, mapagmahal na Diyos na aalalay sa iyo, sasaklolo sa iyo, lalo na sa panahon ng kabagabagan. Sa Kanya ka humugot ng lakas at kapayapaan, kapatid. Huwag sa tao. Iiwan ka niyan isang araw. Pero ang Diyos mananatili sa iyo pagpakailanman kung ikaw ay sumasampalataya. Pangalawa, binibigyan tayo ng dahilan nito para mamuhay sa kabanalan. Yamang nananahan sa atin ang banal. Ulitin ko yung emphasis na yon. Yung nananahan na Diyos sa iyo ay banal. Mas magiging conscious po tayo kung paano tayo dapat mamuhay.
Mas magiging conscious tayo sa ating pinapanood sa mga reels. Lahat ng sinasabi ho natin, lahat ng iniisip natin, lahat ng ginagawa natin, iniisip natin na tayo ay palaging nasa presensya ng ating Panginoon. Yun yung principle ng Coram Deo sa wikang Latin, Coram Deo, na may ibig sabihin na sa lahat ng sandali ng ating buhay, namumuhay po tayo ng conscious sa presence ni God. Under the authority of God and for the glory of God. No? Kahit mag-isa ka na lang sa kwarto mo at wala namang ibang taong makakakita sa iyo, alam mo na nasa presensya ka palagi ng Panginoon and therefore gagawin mo pa rin ang kalooban ng Panginoon, may nakakakita man sa iyo o wala. Mamumuhay ka ng may kabanalan sapagkat ikaw ay templo ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo. Panghuli, binibigyan tayo nito ng kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Ang sabi po sa Romans 8:16, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Sino ang magsasabi na ikaw ay anak ng Diyos? Hindi yung pastor, ang Holy Spirit na nasa loob mo. Siya ang mag-a-affirm sa puso mo kung ikaw ay talagang kanyang alagad. Paano po ito ma-affirm sa puso mo? Una, yung faith mo sa gospel at yung iyong buhay na patuloy niyang binabago. Paano, pastor, kung walang ganon? Wala akong faith sa gospel, wala akong pagbabago sa aking buhay. Well, yung ibig sabihin lang nun, wala kang Espiritu Santo. Kasi sabi ng Romans 8 verse 9, ngunit hindi na tayo namumuhay ayon sa laman. Kausap dito yung mga mananampalataya, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ang linaw ng Bible, mga kapatid. Kung ang buhay mo ay markado ng pamumuhay sa laman, wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. At therefore, ikaw ay mapapahamak. Kaya mga kapatid, ang encouragement ko sa iyo, kung ikaw ay naririto, at nare-realize mo na wala ka pang Espiritu Santo sa buhay mo, patuloy ka pa rin alipin ng kasalanan, isang araw natatakot ka na baka babayaran mo talaga ang kabayaran ng iyong mga kasalanan, pero may paraan para makatakas dito. Sumampalataya ka ngayon kay Kristo bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. Mananahan sa iyo ang kanyang Espiritu, bibigyan kanya ng kakayanang lumaban sa kasalanan at patatakasin kanya sa kabayaran nito. Purihin po ang ating Panginoon.